At sino ba naman ang hindi gaganahan magsuroy-suroy dito sa Dubai kung ganito kaganda ang pupuntahan mo? Ang isa sa pinaka-iconic na building design sa buong mundo. Ang pangalan o tawag pala sa building na to ay Museum of the Future. Pangalan pala ng building, alam mo nang maganda talaga ang building na to. Kaya wala na akong sinayang na oras. Ikot-ikot, video-video na tayo mga bali hanggang magtuyok at mga lipong tayo. At alam nyo ba na yung building na to ay natapos lang noong February 2022? Ito na yata ang pinakamagandang building design sa buong mundo na nakita ko. At alam nyo ba na yung parang mga aliwati na dinikit sa buong building ay isa rin siyang bintana? At yung mga bintana na yun o yung Arabic calligraphy na dinikit sa buong building ay ang mga Arabic quotes na binitawan ng isang Dubai ruler na si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum o yung Vice President ng buong Emirates dito sa buong UAE. At itong mga kataga na to ay para sa future ng buong Emirates o buong UAE. At ito ang mga sinasabi niya. We won't live for hundreds of years, but the products of our creativity can leave a legacy long after we are gone. At ang pangalawa naman ay the future will be for those who will be able to imagine, design, and build it. The future does not wait. The future can be designed and built today. At ang pangatlo mga badi ay the secret of the renewal of life, the development of civilization, and the progress of humanity is in one word, innovation. Ito na yata ang kaisa-isang building na ginawa sa buong mundo na napakaganda ang meaning sa buong design ng building. At kung titinan nyo, parang maliit lang yung buong building pero malaki yan mga buddy, 7th floor yan. At in every floor may mga iba't ibang innovation o iba-ibang concept. At ang lahat na innovation at invention na ipinapakita dito sa loob mga buddy ay nakabase sa taong 2071. Kaya tinawag nila nitong Museum of the Future. At kung gusto mo pumasok sa buong building mga buddy, may bayad yan mga buddy. 149 dirhams or katumbas ng 2,250 sa Philippine peso. Sa ngayon hindi muna kami pumasok sa buong building, sa susunod na mga gala na lang kasi wala na rin kaming oras. Ang ginawa muna namin ay inikot muna namin yung buong building at saka nagpa-picture lang muna, nag-video muna. At para ma-share ko na rin sa inyo kung gaano talaga kaganda yung building na to sa labas. Pero panigurado yan mga buddy, sa susunod na gala natin dito sa buong building na to ay doon na tayo sa loob papasok para makita din natin yung invention nila at saka yung mga innovation nila in the future. At sa puntong ito mga buddy ay pumasok na kami dito sa lobby area nila. Kung mapapansin nyo, galing kami sa labas kasi kinuha na namin yung buong building design sa labas. Pagpasok nyo pa lang mga buddy, ito na yung bubungan sa iyo, yung umiikot na pinto. Meron kaming ganito sa bahay pero 7 piraso lang. At syempre bago tayo pumasok, videohan talaga natin yan mga buddy na umiikot talaga yung pinto para kasama din kayo sa malipong. At pagkapasok nyo pala sa building na ito mga buddy, ito ang bubungan sa iyo, ito ang sasalubong sa iyo mga buddy. Yung tinatawag nilang flying penguin or flying fish. Pero base sa nakalap kong chismis galing ni Marites, yan pala isang flying penguin. Meron din nung kasama minsan yung dancing dog pero iyon ko bakit wala dito, baka nasa loob o inakyat nila doon sa taas or baka kaya pinakain nila kasi nagutom. At kung akala nyo bali isa yung balon, hindi yan isang balon mga baliha, nagkakamali kayo dyan, isa yung robot. Lahat na nasa loob dito mga bali na gumagalaw ay isang robot except na lang dyan sa nagbibideo na nakaputi. Parang robot lang yan kung gumalaw at parang bakal yung mukha pero tao talaga yan mga bali. At ang purpose o trabaho pala yan ng flying penguin na yan ay siya yung taga-greet o siya yung taga-welcome ng mga tao or visitors dito sa buong building na to. Kaya kung hindi ka papasok doon sa loob, yan lang yung makikita mong robot na lumilipad dito sa loob. Marami rin sila mga binibenta mga memorabilia dito mga bali pero napakamahal. Katulad nitong isa na to na yung parang kahoy na nasa loob ng capsule. Umaabot yan ng 21,000 dirhams or katumbas ng 320,000 pesos sa Philippine peso. Ang dami nilang mga memorabilia dito mga bali kaso napakamahal, hindi natin afford. Imbes na ibili natin ng mga ganito, ibili na lang natin ng tinapay at saka bigas. Ayan kung makikita nyo may mga cup at kung ano-ano pang mga design dyan. Hindi ko rin talaga alam kung ano yung mga tawag dyan kasi ignorante rin ako, laking bukid din ako mga bali. At yung nakikita nyo sa gilid ko mga bali ay isang perfumery. Ito yung kauna-unahang automatic perfume making machine sa buong mundo. Robot na to mga bali na naghahalo ng mga perfume. Kung gusto mo mag-order, pwede kang mag-order. Kung makikita mo may isang buti na gumagalaw. Hindi na tao yung gumagawa ng perfume o nagmi-mix ng mga perfume mga bali, kundi isa ng robot. Kung gusto mong bumili nito mga bali ay pumili ka lang doon sa isang machine sa kabila. Isisit mo lang, ilalagin mo lang kung ano yung mga perfume na gusto mong mixture. Pagkatapos may lalabas na buti at saka tatakbo na yan sa kung saan siya designated na perfume na pinili mo. Ayan kung makikita mo pati labeling siya na ang magli-label mga bali, pati yung magtakip niyan mga bali, tingnan niyo, panoorin yung mga bali. Wow!
Kita nyo yun mga buddy, high-tech no? At sa puntong ito mga buddy, iniwan ko lang yung camera ko sa gilid at tapos nanood kami sa paligid. Nagplano kasi kami ng paggawa kami ng bahay kubo next year, kaya ganito yung design na gagawin namin. Kaya kung mapapansin ninyo, nagtuturo siya dyan, no? Doon daw niya ilalagay yung kaldero, kalaha at saka iba pang mga lutuan. At yung elevator sa gitna, magpapagawa daw kami ng ganyan, lagayan namin ng mga chinilas at saka sapatos. Pagkatapos gagawa kami ng hagdan na ganito kaganda na ganito ang design sa gilid. Take note mga buddy ha, bahay kubo lang yung gagawin namin mga buddy. Gusto lang daw niya na ganito ang design ng bahay kubo namin para sabihin, uy si Lon Oro umakyat sa bahay kubo kahit munti ang alaman doon ni sari-sari. Tapos kung dudungaw ka sa bahay kubo mo, ganito yung makikita mo sa baba, ang ganda. Tapos yung mga gumagalaw, yung mga kambing mo, manok, saka mga alaga mong baka, baboy, di ba? Tapos sa loob ng bahay kubo namin, lagyan namin ng mga kalapati para kasama namin sa buong bahay. Tapos lagyan namin ng tube yung bahay namin, daanan namin papuntang farm. Kasi balak namin mag-alaga ng mga maliliit na hayop katulad ng mga dragon at saka buhaya at saka mga elepante. Ito palang tube na dinaanan ko mga buddy, ito yung daanan papuntang metro station, papuntang train. Connected to mula metro hanggang museum. Kaya katulad namin na pauwi na, ay, dito na kami dadaan. Bye-bye!